Ayos lang. Di alam ko pangarap niya kasi to. Naiyak na naman eh. Salamat po ng maraming sa inyo. She said I won't be back in a while. Don't wait. Already packed her bags, called a cab, made space. And she said I won't answer if you call me when you're lonely. I guess I let her go. Never mind, it's too late. Ano masasabi niyo dun sa boarding house? Ayos naman po, maganda po. Tingin mo magiging komportable ang anak mo? Komportable naman po. It's too late, but I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week and this just can't be. Masaya po dahil matutupad ko na pong matagal ko ng pangarap. Hello guys, good morning at welcome back dito sa ating channel. Ngayong araw po ay papunta tayo ngayon dito sa San Juan, Batangas. Susunduin po natin si EJ kasi nung last time hindi po natuloy yung pagpapa-enroll natin kasi nga unexpected na marami palang kinakailangan si EJ na attendan nung time na yon. So kami naman kakapusin kami sa oras kasi nga kinakailangan pa namin ipaayos yung sasakyan nung araw na yon. Kaya hindi talaga natuloy. Kaya ngayong araw natin itutuloy yung pagpapa-enroll niya. Tapos ayun, hindi na nga lang kami papasok dun sa location nila kasi ngayon daw ay high tide daw doon. Kaya ihatid na lang si EJ dito sa may kanto, dito na natin siya susunduin guys. Nag-iisip din kasi yung bata na alam mo yon, na baka mamaya natatakot siya na baka hindi matuloy yung kanyang pag-aaral, ganyan. Kaya kailangan may pa-enroll na natin para ano naman, mag-iba-iba naman yung pakaramdam niya na magkaroon siya ng assurance na talagang siya ay yung pangarap niya ay makakamit niya na makapag-aral ng seaman, di ba? Nagpapasalamat ako sa tumulong sa atin na sponsor ni Commander. Ma'am, napakabuti ng puso niyo. Maraming salamat po sa pagtulong sa amin sa pag-scholar dito kay EJ. Ayan. So kita-kits tayo guys, malapit naman na to. What if I just wanna be with you? Oh, I don't know what the hell I'm gonna do. But honestly, I can't remember if you love me. Kamusta naman po kayo, Nay? Ayos naman po. Ayos naman? Opo. Kamusta po si EJ, nag-ano ba siya? Nagpalaot ba? Kagabi po. Nagpalaot ka kagabi, EJ? Opo. Ibig sabihin kakarating mo lang din kanina umaga. Saka po kanina umaga lumawad din po. Aba, may tulog ka na. Meron naman po. Grabe sipag, no? Ibig sabihin kahapon, anong oras kayo umalis? Palaot? Ano po? Alas 4 po ng hapon. Alas 4 ng hapon. Dumating kayo? Mga mag-alas 8 na po. Ng umaga? Ano po, gabi. Okay, ng gabi. Sobrang tagal pala nung sa akin. Alas 8 ng gabi. Tapos, nagpalaot ulit kayo kaninang umaga. Opo. Dumating kayo naman ng Alas 7 po. mag-alas 7, grabe. Kumusta naman? May huli ba kayo? Wala pong mahina po ngayon day sa amin eh. Mahina talagang huli. Opo. Kayo ba magkasama ng papa mo ngayon sa panghuli? Opo, kanina po tsaka kagabi. Okay. Ibig sabihin ko, ang papa mo, kamusta? Di ba magkahiwalay kayo ng panghuli? Opo. Ibig sabihin ko yung may ginagawa ka din naman sa loob ng isang bangka, papa mo nanguhuli din naman. Opo. Ano yun, yung papa mo, kamusta? May nahuli? Wala rin? Kami po magkasama po kami kagabi tsaka kanina. Mahina po. Mahina talaga. Opo. Okay, kasi nung last time nakita namin yung papa niya may huli, tapos sila EJ yung medyo walang huli. Nung time na yun magkahiwalay sila ng bangka, pero since ngayon na magkasama, kumbaga ibig sabihin ko lang di ba si EJ nanguhuli din, si papa niya nanguhuli din. So paras pala sila talaga, as in wala talagang masyadong huli. Bakit malakas ang dagat? Ano po, sobra pong dumi ng tubig yung pong Malata. Ay, okay. So, ano ba ang target nyo sanang hinuhuli kagabi at kanina? Isda ba or Isda pusit? po. Isda? Opo. Ginagamit po namin yung lambat. Lambat ang gamit nyo? Opo. Ganun pala. Ang hirap pala manghuli kapag kalabo ang dagat. Opo. Dahil sa pag-ulan, ano? Opo. Noong mga nakaraang araw. Kumusta pala ang kapatid mo? Pumapasok na ba ngayon? Opo, may pasok po mamaya. May pasok? Opo. Yung tumawagaw kanina, sino sumagot siya? Opo, pula po kayo, nagkana po ako nung panghuli po ng katang. Grabing maninibago to si EJ kapag ka nag-aaral na kasi yung mga ginagawa niya na yun, hindi na niya magagawa eh.
Di ba? Minsan na lang po pag uuwi. Pag uuwi, tama yun. Kung kahit naman sino, mamimiss mo yung dati mong ginagawa, syempre. Di ba? So kapag uuwi siya, gagawin niya pa rin daw. Basta walang masyadong kailangan gawin sa school. Di ba? Matanong pala kita, EJ, ano ba ang plano mo? Every week ka ba uuwi? Pwede rin naman sa po, inyo? kapag po yung wala pang nakukuha trabaho. Okay. Sabihin mo na lang, pwede naman siguro yun, kapag pumasok ka ng McDonald's or Jollibee, sabihin mo na lang na ang day off mo, itaon ng ganong araw. Apo. Ano? Apo. Ng Saturday or Sunday, para naman nakakasama mo sila mama mo. Ngayon guys, sinama namin si nanay kasi gusto niya makita yung boarding house din ni EJ. Kasi nga sabi ko, dapat talaga din alam niya. Kasi kapag bibisita si nanay doon, di ba? Magdadala ng mga pang-ulam, ganyan. So alam ni nanay, hindi na maghahanap kung saan-saan. Pero ikaw, EJ, alam mo yung location? Apo, sinend po sa akin nung kasama ko. Sinend sa'yo? Apo. Sa tingin mo yung location na yan, malapit sa school? Malapit daw po. Okay. So possible talaga doon ka pwedeng pumasok sa kinainan natin nung nakaraan. Apo. Ano? Kamusta pala naging orientation mo muna? Ayos nun po. Anong sabi sa orientation? Ano mga pinaliwanag? Dahil po, gaya po nung hanggang 3 years daw po kami. 3 taon Tapos ang 1 year daw po sampa ng barko. OJT daw po. Wow, grabe, sarap naman pakang ganun. 3 taon ka magsasakripisyo, tapos yung ika-4, OJT na. Ibig sabihin, 1 taong OJT. Opo. Kasi 4 years yun, di ba? Opo. 1 taong OJT. Wow. So ito bang course mo para alam din ng sponsor natin at ng mga manonood? Ito ba is for passenger, cargo? Ano ba ito? Pero paniwala po sa amin yan yung kahit saan daw po, pwede daw po sa passenger. Pwede. Opo. Pwedeng cargo. Opo. Okay. So kasi yung kanina transportation, di ba? Okay, ano pala yun? Kahit saan pala doon. Pwedeng sa cargo, pwedeng sa sa passenger. Kasi makakarelate lang dito talaga yung mga nakakaalam din about dito sa course na to. Kasi kami, hindi talaga kami familiar masyado dito. Pero yun, ganun pala. Pwede palang kahit alin doon. Sa totoo lang, EJ, pwede kasing makapagtrabaho ka na din kung saan yung pag-OJT-han mo pag nagustuhan niya yung performance mo. Alam mo yun? Alam mo ba yun? Okay, galingan mo. Kung dumating ka na sa point na mag-OJT ka, galingan mo. Apo. Ibigay mo yung todo mo talaga. Kasi pag nagustuhan ka nila, pag graduate mo, sila na mismo kukuha sa'yo. Kung hindi naman, may tito ako, nasa cargo nga lang yun. Pwede naman kitang alam mo yun, ipa-back up. Ganun pa-back upan. May tito ako at saka pinsan na nasa barko, no? Pero maganda din kung yung pag-OJT-han mo mismo is sila na yung kukuha sa'yo, di ba? Alright, so yun, kita-kita lang tayo guys. Biyahe muna kami, siguro mga 30 minutes lang to or wala pa. Nandun na kami sa school. Oh, I don't know what the hell I'm gonna do, but honestly I can't remember if you loved me, or maybe I'm just feeling lonely. I don't know, just let it go. But what if you should really be with me? I wonder what the hell you didn't see. Honestly, I can't remember if I loved you, but it feels like I do when I think about you now. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week, and this just can't be how it's supposed to end up. It's not enough, and maybe time will make you fade, but I don't know if I'm ready to just let you go away like my friends think I should. Cause what if I just wanna be with you? I don't know what the hell I'm gonna do, but honestly I can't remember if you love me, or maybe I'm just feeling lonely. I don't know, just let her go. She got herself a guy, and he's good, no he's great. Guys, nandito na kami ngayon sa school. Ayan. Sige na. Sure ka nandiyan lahat na requirements mo, ha? Opo. May 2x2 ka ba? 2x2 ba kailangan? Opo. Meron na dyan? Meron na po. Okay, sige. Everything she wanted packed behind the pretty face, but I kinda hope he breaks her heart into little pieces. Ang dami namin napagkwentuhan talagang.
Nakaka-inspire din itong bata. Basta tayo. Practice ka na, AJ, nung patagilid na lakad. Diba? Kasi dito patagilid yung lakad guys nila. Respeto daw yun sa mga visitors. So, patagilid silang lumalakad na ganun. Tinanong ko kasi dun sa isang estudyante, bakit patagilid sila lumalakad? Yun daw kapag may visitors ay sign of respect. So, nakakatuwa. Kasi dito may nakasulat sa loob nito na number 1, discipline. So, kita naman namin talagang discipline, kumbaga ay disiplinado yung mga estudyante dito. So tara, pasok na tayo. Bawal lang dito yung camera pero try natin magpaalam kung makakapuslit tayo. Me pick them all back up and put them back together. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week and this just can't be how it's supposed to end up. Cause what if you should really be with me? I wonder what the hell you didn't see. But honestly I can't remember if I loved you, but it feels like I did when I think about you now. Wala naman doon naging problema doon sa mga papel mo kanina. Wala naman. What if I just wanna be with you? Oh, I don't know what the hell I'm gonna do. Okay, wala naman doon problema sa papel. Ang bilis ng oras Inabutan tayo ng cut-off. Nagtagal po doon sa isang Okay. Kasi may mga nakapila doon guys na na may mga hindi pa na-fill up kaya nagtatagal. Tapos meron namang mali-mali yung fill up. Yun. Yung kay AJ lahat naman okay naman na fill upan niya dalawa pala sila, dalawa kayo sa magiging magkasama sa isang room, dalawa sila. So classmate mo yun nung anong tawag mo dyan? High school ba? Iba na kasi tawag ngayon Senior high school. Senior high. Yung kaklase mo ng senior high. Malapit lang yung sabi ni kuya walking distance lang, malapit lang guys. Dito lang yan. Di mo po problemahan yung mamamasahe ka pa pag papasok, di ba? Lakad lang, nasa school ka na. Tapos doon sa pagpapartiman mo, nakita mo naman kung gaano lang yung distance niya, di ba? So, yun guys, kinakailangan pa namin bumalik ng 1:30 kasi nga inabot ng lunch break. Sobrang bilis ng oras. Kaya ngayon, hanapin muna namin yung boarding house ni EJ, yung pag-i-stayan niya, hanapin namin. Soul searching, fall apart, tunnel vision, hiding in the dark. Well, I ain't gonna holler before I really bleed. Salvation, a quick fix remedy. Pinagarahan po itong cabinet. May nabili. Ganda dito guys. Ganda naman talagang tulugan lang dapat ng mga 1.5 advance, 1.5 deposit na sila na po sa kanya. Lawak pa ng nila dito. Ang lutuan, labahan. Provided na po ang gasol at saka burnt burner. Pero yung sa gasol po, ang bagat ko sila sa laman. Okay. Tangke lang po ang kay kuya. At least, di ba? Sa iba, wala nang ganyan. Di ba? Wala nang libre ngayon. Pero dito may provided pa rin na tangke. Pero yung kuryente po, kuya, sila po yung hati-hati. Hati-hati. So, makakalas naman sila dun kasi 10 sila. Okay. May submeter naman. May submeter. Okay. Pas dito, ganda dito. Sa totoo lang napakaganda na nung college nga ako, yung inupahan ko nun kahoy siya, tapos papagsak na gano'n. Ito, ganda na nito. Ganda rin naman ng metal na. Mas mura na po pati dito. Sa iba po kasi 2,000 na ang bigay. Pero ang tubig naman po nila is sagot na po ng may-ari. Yung na po talagang kuryente ang abagan sila. Kasi may mga gamit po sila minsan. Gusto nila may rice cooker. Pag gusto makakabit ng aircon, ang bagan din sila. Yun po. Sa nilores ko
Kaya nga lang, kung may mga kasama mo dito gusto mag-aircon, mapipilitan ka mag-ambag. Ay, tingin ko naman po hindi. Kalimitan ng mga student, mga nagtitipid. May possible na siya nakasama na senior niya, third year college dito, parang 3 yun. Tapos the rest is first year na. Ma'am, ano po ba ito? 1 month advance o month deposit, ganun? Ako. Okay. Pero kung halimbawa pwede naman na advance muna, then paglipat nila ng mga gamit is deposit. Mas maganda syempre na mauna, kung halimbawa ikaw mauna ka makalipat para yung cabinet maanuhan mo na. Okay, tama. Yung ano po? Sila Provide. Oo, yung phone ko, dala po nila. Okay. Tapos yung storage box naman po, halimbawa hindi naman kasya lahat sa cabinet. Ang mas maganda po is storage box yung dala nila kasi pwede siya sa ilalim ng ref. Para may instinct na. Para hindi po nakakalat dyan sa gitna. So, okay na yun. Sige, dito na lang. Bali, ano ba? Pwede na siguro magbigay natin muna si EJ ng ano, para sigurado na may resolve sa kanila. Diba? Parang yung makasamahan mo, di ba, nagbigay niya. Okay, so bigyan natin kay EJ. Bigyan po muna namin yung ano niya. Advance na. Oo, 151 ano? Di bali po ang bakante na lang tita is yung taas. Kasi yung nasa baba matatangkad yung ano niya, senior niya. Itong ganito na lang ang halos bakante. Ay, siya po sa ano. Kaya po, pwede po dito. Mas maganda dito tabi ko. Hindi po agad siya kita ng tao. Mas maganda po dito sa tabi. Ayos dito. Pwede. Kasi sabi ko nga sa inyo, totoo yun. Nung nagka-college ako, ang boarding house ko nun, gawa sa kahoy. Tapos yung sahig niya pag ganun. Kaya every time na lalakad ako, alam mo yun yung parang mabilis kang maglabas ng pintuan kasi nga pag ganun pa slide siya. Naka-add na lang ako sa Maganda na itong kasi nga may experience niya na ganitong tirahan. Diba? Borders nito. Na rin. Sige po. So, paano? Balik na rin tayo doon? Sige. Tara. Salamat. Kuya Will. Makikita ko lang na. Makikita niyo sa You said I never could change. I thought I never could change. They said I never could change. Damn right, I never would. Leave the light on. Leave the light on. Just leave the light on. Yeah, leave the light on. If I'll ever change. So, yun guys, at galing nga lang namin doon sa boarding house ni EJ. Tatanungin ko muna kayo, anong masasabi niyo doon sa boarding house? Ayos naman po, maganda po. Maganda naman. Opo. Ikaw na, anong masasabi mo sa boarding house? Ayos po, maganda naman po. Tingin mo magiging komportable ang anak mo? Komportable naman po. Eh, baka gusto nyo palagyan ng aircon doon. Ay naku, wala po. Hindi na po. Ay, labis na po yun. Kasi sa tingin ko naman magiging komportable naman sila. Tsaka gano'n naman talaga kahit mga tulugan sa barko, gano'n, di ba? Talagang bed lang talaga yan, di ba? Kaya hindi kasi kinakailangan sa ganitong trabaho, hindi mo kinakailangan ng komportableng kailangan mo dito masanay sa hirap, di ba? Opo. Kasi sa barko ay hindi madali, mahirap talaga. Kaya kinakailangan masanay ka dito sa hirap. Okay? So unang tatanungin ko si EJ muna. EJ, ano yung pinakang pakaramdam mo ngayon na yung dating pangarap mo lang na makapag-aral ngayon ay talagang sure na matutupad? Masayang masaya po. Dahil matutupad ko na pong matagal ko ng pangarap. Kasi guys, nung makilala ko si EJ, talagang Ay, naiyak ayos lang. Di alam ko pangarap niya kasi ito. Naiyak na naman eh. Di pangarap niya kasi ito na eh. Kaya alam ko maano to kay EJ ay di niya din to ini-expect, di ba, na mangyayari sa buhay niya to. Isipin mo, wala silang kasiguraduhan kung makakapag-aral. Ang plano nga ni EJ no, mag-shift na lang ng ibang course, di ba? Pero ito yung gusto niya. Pero ang gusto niya, mag-shift na lang sana ng ibang course kasi nga alam niya hindi kakayanin nila mama niya. Mahirapan sila mama niya.
Pero ngayon, ito na yun, na alam kong magtutuloy-tuloy ito kasi ay kita ko naman na masipag si EJ na tao. Sabi ko nga sa kanya sa sasakyan, deserve ni EJ ito kasi nakita ko yung sakripisyo niya sa dagat, di ba? Kaya sabi ko, sana lang i-guide ni EJ si EJ na palakasin yung loob na matapos ito, no? Tulong-tulong lang tayo, ha, Nay? Hindi dito lang naman kami at ang sponsor natin na handang tumulong sa inyong makapagtapos si EJ. Sana EJ, dumating yung araw, sabi ko sa iyo kanina, di ba? Galingan mo sa pag-aaral mo para someday may ganto ka na din. Isasakay mo yung mama mo, papa mo, di ba? Sarap sa pakiramdam nun. Uuwi ka dito galing barko na ipapasyal mo yung magulang mo na hindi na kagaya noon na nandoon lang kayo sa isla na yon. Di ba? Opo. Ikaw ba, anong plano mo? Ang magulang mo ba gusto mong may alis doon o doon na talaga? Hindi po. Gusto ko pong may alis doon. Unang-una, anong dahilan, EJ? Ano po, delikado na po yung lugar namin. Tsaka yung sinasabi nga nila guys, kapag malaking tubig doon, lagi silang ganun. Di ba ang hirap na laging baha sa bahay nyo? So maganda yun EJ, kapag ka na may trabaho ka na, kumikita ka na, hanap ka ng mapipwestuhan, may alis mo yung magulang mo doon, no? Hindi habang buhay na doon lang kayo. So sana, kung masasayang itong opportunity na to, ha? Opo. Galingan mo sa pag-aaral mo, lahat ng kung gaano ka kalakas dati nung nangingisda ka, gawin mong inspirasyon yun. Opo. Sana, gusto ko dadating yung time, pati sponsor gusto ko uuwi siya dito at sama-sama kami na attend kapag gagraduate ka na. Opo. Diba? Gusto ko makita ka namin na ganun, nagagraduate ka, sama-sama kami na nandiyan kasamang sponsor, ha? Opo. Okay, ikaw Nay, ano naman paramdam mo bilang magulang? Sobrang saya po na makapasok na po yung mga anak ko makakapag-aral na hindi po pangarap na lamang niya. Unang-una po yung nagpapasalamat po ko sa inyo at saka po sa kanyang sponsor at pinagtiwalaan po kami na ang aking anak ay mabigyan po ng pagkakataong makapasok. Tama yun. Yun po para po sa amin isa pong napakalaking blessing ng tulong po ninyo. Tama yun. Dahil hindi ko po inaasahan na parang sa pangarap lamang po na makakapasok sila. Sobrang hirap po namin. Talagang wala po kaming kakayanan. Pero sa isang pagkakataon po napagbigyan po kami. Salamat po ng maraming sa inyo. Makakaasa po kayo na papatnubayan ko po ang aking anak. Lagi ko pong pangangaralan siya. Amin po lagi sa susuportahan. Salamat Nay. Makakaasa po kayo. Opo Nay, salamat. Pati ako guys, sa totoo lang, hindi ko talaga ini-expect to na magkakaroon tayo ng isang EJ na matutulungan sa tulong din ng sponsor na sa kolehiyo. Kasi guys, alam nyo naman, alam nyo na ang scholar natin sa tulong din ng sponsor is mga high school pa lang. So ito medyo mabigat na kasi to. Ito ay college na ang usapan dito, lalo na sa course niya na seaman. Talagang kung kalananay sa pangingisda ay medyo may hirapan. Kumbaga, pero ito na yung pagkakataon na yun. Kaya sana naniniwala ako na dadating si EJ sa punto na makakagraduate. At sabi ko nga, gusto ko lahat kami nandito pag gagraduate siya. Diba? Okay, sige, sa ngayon guys, hindi ko kasi alam kung hindi na kasi na maantay talaga, 1:30 pa kasi. Kaya ibibigay ko po yung pang tuition ni EJ at sila na po ang bahala dito. At ano naman, may mga nasasakyan naman sila pag pabalik po sa kanila. O EJ, hawakan mo. Buka mo kamay mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12,000 para sa ano mo yan, ha? Sa tuition fee mo, ha? Sa first semester mo yan. Ay, hindi pala. Ang first semester niya pala guys ay inaabot ng 30. Tama ko? 30 mahigit? O kulang-kulang? Kulang-kulang po ata. Kulang-kulang 30 mahigit ang nagiging first semester niya. So ito ay paunang bayad niya para makapagpa-enroll. Okay? So sige, EJ, salamat sa inyong dalawa, ha? Kasi sa totoo lang guys, sila lang din yung isa sila sa natutulungan namin na talagang hindi man kami humihingi sa kanila ng mga bagay na binibigay nila sa amin bilang pagpapasalamat. Ay na-appreciate ko talaga ng sobra-sobra yun. Kada punta namin doon, ipaghahain kami. Hindi biro din guys na mga taong nagaganyan sa amin. Kami ay masayang-masaya dyan sa mga ganyan. Simpleng bagay pero masayang-masaya kami. Kaya salamat sa kanila. Okay, o paano? Pupunta na kayo doon, ha? They sing hallelujah.
guys, ayun, nakita nyo naman, talagang yung emotion nila ay talagang hindi nila mapigilan. Kasi nga, alam ng mga nakapanood kung ano yung sakripisyo ni EJ sa dagat para lang mapag-aral yung sarili niya nung high school, di ba? So ito na yung pagkakataon. Nakakatuwa lang isipin na, alam mo yun, pinapangarap niya lang na maging seaman noon, pero wala siya talagang kasiguraduhan o talagang alam niya na hindi niya makukuha yun kasi nga kulang na kulang sila sa buhay. Pero biglang may dumating na opportunity na ganito na siya ay makakapag-aral, di ba? Kaya nakikita ko na talagang lahat ng naranasan ni EJ na hirap, magiging gagamitin niya yon as a inspiration para makapagtapos ng pag-aaral, di ba? At pasalamatan din talaga natin dito yung sponsor natin na tutulong sa atin para dito kay EJ, kasi hindi lahat ng taong kumbaga ganito ay handa rin mag-sacrifice, kasi ibang usapan nga to guys, kolehiyo kasi to di ba? So maraming salamat, at sa mga manonood, maraming salamat po sa inyo. At tayo naman, yung part natin, gagawin din natin lahat para po kay EJ. Sa tulong naman ninyong lahat ng mga manonood po yan. Kaya maraming salamat po sa inyo. At siguro by pagbalik namin, mamimili tayo ng gamit ni EJ. Mamimili po tayo ng gamit kasi yung one of the sponsor din natin ay nagdagdag din para sa panggamit ni EJ. Maraming salamat din po. So ayun, maraming salamat din sa pagsama sa amin ngayong araw ni JM. Maraming salamat kay JM sa kasama natin araw-araw, sa napakasipag na cameraman. So kita-kita lang tayo sa susunod, at by tomorrow uwi kami ng Bicol. So mga 3 days kami doon. Pagbalik natin, for sure yan, lalaanan natin ng oras si EJ na makapamili ng gamit niya. Okay, salamat po ulit sa lahat po ni Marcos TV channel, Commander ni Marcos, Arans TV, supportan nyo ang Team Marcos hanggang sa dulo. Maraming salamat po. God bless. Angels from up above, they sing hallelujah. They sing hallelujah.